Ayaw ko sanang sabihin publicly. But for the reason that ang tinatamaan ang anak ko, ako, anong ko lang kasi anak ko nga, siyempre nasasaktan ako. Itong si Romualdez. Alam mo, ang hilingi ko lang man sa kanila is yung respeto. Napahiya yung anak ko. Sana sinabi na ninyo, dahil total magkaibigan naman tayo. Kung gawain ko yan sa anak mo. May sagot si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapipilitan siyang bumalik sa politika sakaling patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo na si Vice President Inday Sara Duterte. Kaniya ring sinagot ang issue na hindi niya umano pinansin si Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula Amerika. Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Iyan ang naging babala ni dating Pangulong Duterte laban sa mga nais magpatalsik sa kaniyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte. Sinabi iyan ng dating Pangulo sa gitna ng umuugong na planong impeachment ng ilang kongresista laban kay VP Inday Sara Duterte. Ito naman ang naging reaksyon ni VP Inday Sara Duterte sa pahayag ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung anuman iyong desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung anuman yung desisyon naman ng mga anak regarding sa politika, buo rin yung suporta ng pamilya sa amin. Ganon din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte, saad ni Vice President Sara Duterte. May komento naman si VP Inday Sara patungkol sa issue na hindi niya umano pinansin si House Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa Amerika. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako mag-comment. Wala akong nakita. All has been said and done. Dito ang proposal gano'n. Nasabi na lahat. Ayaw ko sanang sabihin publicly. But for the reason that ang tinatamaan ang anak ko, ako, anong ko lang kasi anak ko nga, siyempre nasasaktan ako. Kagaya ka na, itong kaya ko na, itong si Romualdez. Alam mo, ang hilingi ko lang man sa kanila is yung respeto. Fairness. Kung ayaw pala nila ibigay, bakit nila nilagay doon sa proposed budget? Mayor. Di tinawagan na lang sana nila yung anak ko. Sabi niya, Inday, hindi man pwede ito kasi yung mga left. Right. Kasi yung mga left, talaga itong si Franz, hindi namang friends ang muka. Tapos apelido ng Franz. Palitan mo na lang ng balay-balay o sporting if Franz wala kang features na ito yung sila. Because yung intelligence fund nga, alam nila si Inday ang vice chairman. So alam nila na yung pera somehow magamit talaga. Mayor. Kaya naman itong mga ibang congressman at si Romualdez, yan ang paghinakit ko. Bakit hindi niya sinabi sa anak ko na wag day kasi ayaw ng mga komunista kasi yung pera para sa kanila yan eh. Hindi sinabi sa nanay, hindi nagkahiyaan. Patawag mo tapos por respeto, maliit na bagay yan eh. So maintindihan ni Inday yan. Sabihin niya doon sa military, maghingi lang kayo ng itapon ko na lang ito sa inyo, sabihin ko. Itong 125 million, pakiusapan ko na lang si Presidente Marcos, itapan, dagdag ninyo sa inyong intelligence fund. Ganun lang. Yun lang sana, simple. Matter of kunting respeto. Hiyain mo yung tao
Kasi the usual connotation, ang pagkatapos kasi yung intelligence fund, binubulsa. Binubulsa, Ganon. corrupt, yun. Pero si Inday, when she was mayor, she was, pati ako, billion. Billion. Diba? But always there is an accounting. Yan lang ang amin is lantaran. Hindi tabi intelligence fund o confidential funds na hindi. May audit talaga yan. Yung akin, ang presidente ako, nung mayor ako, buhay kayong lahat. At ano yung sa inyo, sa inyo. Yung ano yung sa akin, sa akin. Yung akin, ang Malacanang. Wala akong ibang pastor, kaya ako namubre. Sabi ko nga sa iyo na ilan naman sweldo ng presidente. Kaya pastor prangka-prangka sabi ko nga kay Inday, Day, bigay mo yan sa kanila. Yung akin, yung napahiya yung anak ko. Sana sinabi na ninyo, Day, total magkaibigan naman tayo. Sinuporta. Nung presidente ako, halos ilang gabi ka doon kasama mo si Bongbong. Yun na totoo dyan. Ikaw nandoon ko sa Malacanang palagi. Magkaibigan tayo, pero kung gawain ko yan sa anak mo. Sentiment yun ng tatay. Maybe in the future, who knows, in a different situation, in a varying setup, o sa asawa mo, maligaya ka niyan. O itong komunista talaga, alam mo yan. Alam mo, speaker, ganito, magpargana lang tayo. Lalaki sa lalaki. Alam mo yan, kasi yung intelligence fund na yan, gagamitin talaga ni Sara yan against the Communist Party of the Philippines. Yun yung sila France, they are card-bearing members of the Communist Party of the Philippines who opted to join the mainstream of our politics para magkaroon sila ng cover, legal front. Alam mo yan. Huwag na lang tayo magbulan, huwag na tayo mag-away. Magmurahan lang tayo eh. Alam mo yan. Kaya, ikaw ang nandyan eh. Sino man pala ang sisihin ko? Hindi. Alam mo, kaibigan tayo. Alam mo, anak ko si Sara. Bakit hiyain ninyo ng gano'n? Alam mo, pag ginawa ninyo yan, babalik ako sa politika. Sa survey, number 1 siya ngayon, Mayor. Papilitan ako. It's Senador. either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda. Look, wala kayong sakit ng ulo. As of now, kasi hindi pa ako may pipilitan akong lumabas sa from This is it. retirement eh. This is it. When I begin to talk, election na pa, just around the corner, talagang magkababoyan tayo. I do not lose anything. I'm retired.